35 nautical miles pa lang mula sa coastline ng Luzon nitong linggo na madaling araw, nakabantay na ang isang China Coast Guard vessel sa barko ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na BRP Hydrographer Ventura. Ine-eskorta nito ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Gabriela Silang. Layo ng mga barko ng Pilipinas na magsagawa ng isang linggong research mission sa hilagang bahagi ng Bajo de Masinloc. Pero ayon kay Ray Powell ng grupong Sea Light na nagmamonitor sa South China Sea, mga 8 oras nang natenga ang mga barko doon. Kaya hinala niya, hinaharangan ng China Coast Guard ang daan ng mga barko ng Pilipinas. Makalipas ang 4 na oras, namataang umaarangkada na ang research mission ng Pilipinas pero nakasunod pa rin ang China hanggang kinabukasan, Lunes ng umaga. Kinumpirma ng PCG at National Security Council na binubuntutan o minomonitor ng China ang research mission ng Pilipinas pero wala naman umanong pangaharang na nangyari. What China is doing is shadowing. There is no interference, there is no standoff, there is nothing. It is just a normal day at the West Philippines. Iginiit ng PCG ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng pagsasaliksik sa loob ng Exclusive Economic Zone. And yet, China Coast Guard vessel is there monitoring our presence within our own Exclusive Economic Zone. Hindi totoo yung sinasabi ng China, no? Na they are only deploying their vessels on those areas na hindi tayo nag-agree ng nag-honor ng gentleman's agreement. Ang tinutukoy niyang gentleman's agreement ay ang umano'y sikretong kasunduan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na panatilihin ang status quo sa West Philippine Sea, kabilang ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang tanging outpost ng bansa na BRP Sierra Madre. Samantala, nasa 12 bangka ng Pilipinong mangingisda ang huling namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc, pero naroon din ang mga Chinese fishing vessel o militia vessel at 2 barko ng China Coast Guard. Hindi naman sila hinaharas. Nakapangisa lang sila dito. But to be honest with you, of course, hindi naman sila nag-a-attempt pumasok sa labo. Inanunsyo naman ng US Defense Department ang pagpapalakas ng suporta sa Philippine military. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, humihingi si US President Joe Biden ng $128 million mula sa 2025 budget ng Amerika na ilalaan sa 36 na proyekto sa EDCA site sa Pilipinas. Nagpahayag din ng suporta si Secretary Austin sa modernisasyon ng Philippine military na pagkasunduan sa huling bilateral meeting ng Pilipinas at Amerika na dalasan ang sanib-pwersang maritime activities tulad ng joint patrols bilang pagpapalakas sa lawful exercises ng Manila sa West Philippine Sea. Michael Delizo, ABS-CBN News.